unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Sue Mayting, nagkaisa ang NC en banc noong January 29 sa pagbasura sa motion for reconsideration ng House of Representatives laban sa desisyon noong 2025. Aniya, ang resolusyon ay agad na ipinatutupad at hindi natatanggap ng anumang karagdagang motion o pleading ang Korte Suprema. Ayon din kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang desisyon ng Korte na muling iginiit na nilabag ng impeachment ang one-year bar rule at due process na nakasaad sa konstitusyon. Base pa sa Korte, hindi maaaring magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Dito kanila ring nilinaw na bagamat 4 na impeachment complaint ang inihain laban kay BP Sara, ang ika-4 na reklamo na inendorso ng mahigit 1/3 ng mga mambabatas at ipinadala sa Senado noong February 2025 ay saklaw na ng one-year bar rule at kaya't hindi na maaaring ituloy. Kaugnay nito, inihayag din ni Vice President Sara Duterte na matagal nang naghahanda ang kanyang legal team sakaling may panibagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Aniya, patuloy ang paghahanda ng kanyang mga abogado dahil inaasahan umano niyang muling haharap siya sa mga kaso hanggang matapos ang kanyang termino. Matatandaan noong Agosto ng nakaraang taon, inilipat na sa archives ng Senado ang articles of impeachment laban sa kanya, kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, nauna na ring inihayag ng ilang mamabatas na maaari lamang talakayin ang panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara pagsapit ng February 6, kapag muling pinahintulutan na ng konstitusyon ang paghahain ng bagong kaso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, natagpuan ang mga labi sa katubigang malapit sa Baluk-Baluk Island noong January 29 habang nagpapatuloy ang masinsinang paghahanap sa mga nawawala. Bukod sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, aktibong tumutulong sa search and rescue operations ang mga residente, mangingisda at mga kaanak ng mga nawawalang sakay ng barko. Inihayag din ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na isinasailalim na sa retrieval at identification procedures ang mga narecover na labi sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Basilan upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at may paalam sa kanilang mga pamilya. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon upang matiyak ang kabuuang bilang ng mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 sa oras ng insidente. Bahagi nito na una nang iniulat ng PCG na 316 ang nakaligtas sa paglubog ng barko, habang 18 ang kumpirmadong nasawi at may 10 individual na patuloy pang hinahanap, karamihan ay mga tripulante, kabilang ang kapitan. Pagtitiyak naman nila, upang mapalakas ang operasyon, nag-deploy ang PCG ng 19 na technical wreck divers at gumamit ng remotely operated vehicle o ROV para sa mas malalim at mas delikadong bahagi ng dagat. Samantala, magbibigay ang mga otoridad ng karagdagang update sa bilang ng mga nakaligtas, nasawi at nawawala habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang suspension order laban sa shelter na pinamamahalaan ni Benji Perillo o mas kilala bilang Bench TV. Ito ay matapos ang inspeksyong isinagawa sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna nitong January 29. Ayon sa DSWD, 12 individual ang natagpuan sa pasilidad, kabilang ang 2 menor de edad. At 6 sa mga ito kasama ang mga bata na inilipat sa kustodiya ng ahensya para sa agarang pangangalaga at interbensyon. Isinailalim sa medical assessment ng City Health Office ang mga inilipat, habang isinagawa naman ng mga lisensyadong social worker ang profiling at case management
upang matiyak ang tamang pag-aalaga at tuloy-tuloy na serbisyo. Sinabi rin ng DSWD na ang operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng regulasyon upang masiguro ang kaligtasan, dignidad at karapatan ng vulnerableng sektor lalo na ang mga bata. Ayon pa kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, hindi layunin ng ahensya na pigilan ang mga inisyatibong may malasakit, kundi tiyaking sumusunod ang lahat ng shelter at care facility sa minimum standards of care na itinakda ng batas upang maprotektahan ang mga bata at iba pang vulnerableng sektor. Kasabay ng pagpapatigil ng operasyon, nagbigay rin ang DSWD ng technical assistance sa Bench TV, kaugnay ng mga kinakailangang hakbang para makakuha ng Certificate of Registration and License to Operate. Matatandaang naglabas ng pahayag sa social media ang Bench TV kaugnay ng emosyonal na epekto ng paglipat ng mga inaalagaang individual. Subalit iginiit ng DSWD na mahalagang masunod ang proseso ng batas upang maiwasan ang posibleng panganib at pang-aabuso. Naninindigan ang ahensya na patuloy nitong babalansehin ang malasakit at mahigpit na regulasyon upang matiyak na ang pagtulong ay ligtas, legal at tunay na para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.